Hi everyone! Magandang araw. Ngayon, isi-share ko sa inyo paano gumawa ng purchase order sa QB Desktop. Very easy. So, assuming meron na kayong QB Desktop na install na. So, what you're going to do is just to follow this simple step. Punta kayo sa Edit, then click Preferences, just to check. And then click on Items and Inventory, Company Preferences. Ensure nyo, naka-click to, inventory and purchase orders are active. So, kung naka-click na yan, click OK. Alright? Now, ito na yung paano kayo gagawa ng purchase order. So, you go to vendor, and then here, i-click nyo yung create purchase orders. Now, ito yung draft down. Very important to. Siyempre, kanino kayo mag-purchase order. Assuming sa mga sinulat ko, mga sample vendors lang to, meron kayong bibilhan na item at wala siya dito sa naka-list na to, you have to mag-create kayo ng new vendor. Sample lang ito ha, halimbawa, Nature Earth. Yan, Nature Earth Corp. Alright? So, pag-create nyo ng vendor, copyhin nyo siya dyan, lagay mo sa company name. Okay? Importante rin, isulat nyo ang address. Very important to. So, 5 Aurelio Street, Barangay Hagdan, Bato, Libis, Mandaluyong City. Tapos, importante rin isulat ang tax settings. So, sabihin nyo, miss pang US yan. Oo, pang US ito, pero later on, makikita nyo rin yung gamit nito pag halimbawa naging vatable kayo. Pero, kaysa intayin yun, dumating yun, time na yun. Ngayon pa lang, nag-start ang business nyo, ginagamit nyo na yung QBD o QB Desktop. Kung kaya nyo i-fill out ngayon, mas better. Okay? So, yung tin niya, 00, ganito kasi ang format sa US, pero yung number required for the tin, pareho sa atin. Yung first 9 digit. Yung last 3 digits, yung nasa dulo, branch yun, pero ang importante na dapat nyo isulat dito, yung first 9 digit. So, kung yung first 9 digit, may dalawang 00, wag nyo yung tanggalin yun, kasama yun. 00, 8094, 615. Okay? So, click nyo okay. So, ayan na. Nature Earth Corp. Diyan kayo what do you call this? Mag-order. Drop ship to. So, dito, kung kunwari mag-order kayo, ipapadala nyo sa customer, then i-click nyo sa customer. Okay? Tapos, click OK. Pero yung customer, halimbawa, ang pangalan ng customer nyo, hulaan na lang natin dito ABC, saan yung address nun, kunwari, ABC Street. Alright? So, ito, pangalan niya ABC Company. ABC Company. Okay? Yan. So, itong template na to, customize na ni QBD yan. Okay? Dito, ang item, okay? Dito kasi, may creation kayong gagawin eh. Dito, sa list, kung may list kayo, item list, yan. Mag-create kayo kung ano yung mga normaling item na natatanggap nyo. So, click nyo yun. Yung list, kung nyo ba, list, item list, ito na tayo sa item, new. Okay? So, kung yung kinreate nyo na binili nyo ay, kumbaga parang buy and sell kayo, so, ilalagay nyo siya as an inventory. Inventory part yon. Okay? Tapos, isusulat nyo siya dito. Halimbawa,
Ang pangalan niyan, halimbawa lang, M2. Yan. Kung may manufacturer part na number, ilagay nyo. Tapos, anong category niyan? Huwag mo na itong ilagay, baka makonfuse kayo. Basta kunwari, ang pangalan ng item na ibibenta nyo, M2, yun ang pangalan ng item M2, yan, M2 siya. Tapos, ang unit of measure niya is, hindi siya H, hindi siya gram, because this is liquid. Maglalagay ka rito, hahanapin mo siya. Liter kasi to. So, here, volume, liter. Okay? And then, next. Yan. Unit of measure, siyempre liter, finish. So, yon. Tapos, anything na dito, kung titinan nyo rito, purchase information. Ang thought process dito, kung yung item na yon na binili nyo from your vendor, tapos eventually isi-sell nyo siya, imamap nyo kasi, every time na masisell yung items na yon, saan niya i-charge na expense account. So, may tinatawag na COGS account. Doon nyo siya ilalagay sa cost of goods sold. Kasi kung inventory nga siya, diba? Tapos, halimbawa, pag halimbawa, saan naman siya malalagay na account? Halimbawang, hindi siya mabebenta, diba? Inventory asset siya. Doon siya sa other inventory asset. Kung gumawa kayo sa books of accounts nyo na nililabel nyo yung inventory, may inventory A, inventory B, then doon nyo siya lalagay. Pero for purposes of discussion, dito mo natin siya ilagay para simple lang at hindi kayo malito. Now, halimbawa, ibibenta nyo yung item na yon kasi dapat yung dalawang information ma-fill up May purchase information, may sales information. Ano naman yung income account? Every time na may bibenta tong inventory part na M2 na to. So, sa income account, hahanapin nyo yung sales. Kung sa sales. Okay? So, yon. So, okay na natin yan. Klaro na tayo. So, balik tayo. Pagbabalik kayo dun sa dating Windows, yung click window, and then, yung nandun tayo sa create purchase order. So, sa item na yan, ano yung item na bibili natin? Remember, M2? Okay, ilan yung bibili natin item? Halimbawa, ang bibili natin item is, in terms of quantity, kung naka-box siya, at yung per box is, ang laman 12, assuming 12 natin, no? Is it 12? I can't recall, pero let me compute first ha. May i-compute lang ako. Hold on. Hold on. Calculator. Ayan. Kasi, I have in here 2520 divided by 1,200. So, 210. Kasi I have in here, can't recall if yung isang box is 1. Kasi, what I have in here is 100. Hold on 2520 divided by, I have actual invoice kasi here 25 per box, it's 100 bucks. Per box kasi lumalabas 2520. Hold on, sorry. 252 divided by 100 bucks. 2520 divided by okay. Alright. So, sabihin natin sa isang box may 12 items per box. So, kung 12 items per box, 12 times 100, you're going to buy 1,200
items in quantity. Ano ang unit of measure niya? Liter. 1,000 kasi per isang item is composed of 1 liter. So here you put here ang rate niya is asan yung computation natin. So ang computation kasi natin dito is 252 divided by 100. So, divided by 2 ng 12. So, 210, no? Okay. Ang rate nito is, in 1,200 liters, 210 pesos. So, magkano yon? Okay. 210. So, the answer here is okay. I-okay lang natin. Yes. Okay. Tapos, we're going to purchase, ang customer kasi na bebentahan natin is si ABC Company. Ipapadala yung kay ABC Company. So, okay. Save and close. Alright. So, you will notice here, let's see. So, that's how it works. So, you'll notice here po, memorize report, pupunta tayo sa balance sheet. This fiscal year. Purchases. No, let's go to, hold on, where did we go? Pag halimbawa, we go to customer, vendor, create purchase order. Okay, nag-create tayo. Ito, para kahit malaman natin, ngayon, 1.5 yan. 1.5, alright. So, tingnan natin. This is one. Hold on. Refresh. Okay. Paano mo malalaman when you receive it? Hold on.